Nasa part-time job ako at malapit na mag-New Year. Hello mga mamshi sa Japan! Ohayo gozaimasu! Ito nga pala ay noong December 30. Di bale, night shift nga pala yung trabaho ko. So ang uwi ko nito ay kinabukasan na, December 31. Nagre-ready na nga pala ako pumasok neto. Sobrang lamig na nga pala dito sa Japan, lalo na ang uwi ko nito ay umaga na. At sa mga oras din yan ay mahangin din sa labas. Kung mapapansin nyo, ay ako nga lang pala nandito. Sila ate at bunso nga pala ay nasa lolo at lola na nila. Dahil winter vacation na rin kasi nila. At doon din kasi kami magsi-celebrate ng New Year. Kaya naman pagkatapos ng part-time job ko bukas ay didiretso na ako doon. Bukas din ay susunduin din ako ni daddy para sabay na kami pumunta doon. O siya, balik na tayo dito sa aking video. At eto nga, sasakay nga pala tayo ng densha or train. Di bale, isang station lang naman papunta sa aking part-time job. At pagkatapos neto ay maglalakad lang ako ng 7 minutes. Tapos, naandun na ako. Alam nyo, habang papunta ako, ang dami ko nakakasalubong na pauwi na. Pero samantalang ako, papasok pa lang ako ng trabaho. Pero thank God pa rin dahil meron tayong part-time job. Speaking of my part-time job, meron nga palang iilan na nagtatanong sa akin kung ano yung ginagawa ko at kung ano yung part-time job ko. Kaya naman ngayon ay ipapasilip ko sa inyo. Pero bago yon, naandito nga pala ako sa Family Mart. Medyo napaaga kasi yung alis ko sa bahay. Duty ko kasi ay 6:30 pero 6:11 pa lang. Kaya naman sa mga oras niyan ay nagyuyukuri lang talaga ako maglakad. Pero kahit yukuri na ako or dahan-dahan ako maglakad ay maaga pa rin ako nakarating. Kaya naman naghintay pa ako ng kaunti dito sa labas. Dahil kapag pumasok tayo ng maaga ay mapagsasabihan na naman tayo. Sabi kasi 5 minutes bago pumasok. Kaya naman sundin na lang natin para hindi mapagalitan. At eto nga, naandito na nga pala ako sa loob. Di bali nakasalubong ko pa nga yung nurse na o yung therapist. At eto nga, naandito na tayo. Ang una kong ginagawa ay naghuhugas muna ako ng kamay. At saka ako nagta-time in. Mga oras nga palang ito ay prepare ko na yung pagkain ng aking inaalagaan. Di bale, o bento lang kung saan nabibili lang sa supermarket yung pagkain niya. Kaya naman, ininit ko lang siya sa oven. Hindi kasi siya pwedeng gawan ng pagkain. Dahil dito sa Japan ay maselan. Kung may mangyaring hindi maganda sa kanya, ang kaisha or ang company ang masisisi. At pagkatapos nun, saka ko isinusulat dito sa notebook na kumain na siya ng dinner, uminom na siya ng gamot, nag-toilet siya, at kung ano pa yung mga ginawa niyang iba. At sa mga oras nga palang ito ay meron akong QK or break time na 1 oras lang. Kaya naman sa mga oras na ito ay kinuha ko yung chance na bumili ng ubento niya at mga kailangan niya sa bahay. Dahil kapag December 31 at January 1 ay sarado yung mga tindahan or yung supermarket. Kaya naman samahan niyo akong mamili ng mga inuutos niya. Hindi ko nga pala ito pera ha. Di bali binigyan niya pala ako ng pambayad dito. O siya, habang namimili nga pala ako, meron nga pala akong isi-share sa inyo. Dito sa Isaiah 43 verse 18 to 19. Kalimutan na ninyo ang mga nangyari noon. Huwag ninyong isipin ang mga bagay sa nakaraan. Masdan ninyo, gumagawa ko ng bagong bagay. You know, bagong taon na. Happy New Year nga po pala sa atin. Ready na ba kayo sa mga bago? Na itanong ko lang. Oo, may mga bagay na masakit balikan. Moments you wish never happened. Mga pagkakamaling sana'y hindi na lang nangyari. Mga luha mong tahimik mong pinunasan. Kahit pagod na. Pero pakinggan mo ito. God did not call you to live in yesterday. Ang nakaraan ay hindi ang ending ng storya ng buhay mo. Your past doesn't define your future. Hindi ka hinuhusgahan ng Diyos sa mga pagkukulang mo. He doesn't count how many times you fell. He counts how many times you choose to rise. Sabi nga sa binasa natin, kalimutan ninyo ang mga nangyari noon. Laging may bagong umaga kahit pagod ka na. There is a new morning even when you feel empty. May bagong lakas kahit nanginginig ka pa. There is strength even when you feel weak. Kaya bitawan mo na ang bigat ng nakaraan. Let go of your guilt. Let go of your fear. And let go of the pain. You don't have to carry yesterday into tomorrow. Paano mangyayari ang plano ng Diyos sa'yo kung bitbit mo pa rin ang nakaraan mo? Habang iniisip mo pa ang dating sugat, God is already working on the new miracle. Hindi pa tapos ang buhay mo. It's not yet over. Hindi pa huli ang lahat. It's not too late. May bagong simula, may bagong direksyon, at may bagong biyaya. Sa bawat hakbang mo pasulong, God is with you, ready to carry you, ready to heal you, and ready to restore you. So breathe, huminga ka, trust God, and keep going.